boses ng pagbabago. Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, Traslasyon 2024, muling dinagsa ng libu-libong deboto ng itim na Nazareno. Register Anywhere program ikakasa sa voter registration sa Pebrero. Pagbabayad ng buwis, nakatakda ng maging digitalized. Indonesian President Widodo nakarating na sa Pilipinas para sa 3-day state visit. Cashless transaction sa toll gates ipatutupad sa Hulyo. Pilipinas, patuloy ang paghahanda para sa Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, sa muling pagbabalik ng traslasyon makalipas ang 3 taong pagkakahinto buhat ng pandemya, dinagsa itong muli ng libo-libong debotong namamanata sa itim na Nazareno. Ang mga kaganapan nitong nagdaang traslasyon tinutukan ni Princess Castro. Hindi mahulugang karayom. Yan ang naging sitwasyon ng Traslasyon 2024 alinsunod sa taunang pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno. Bagamat hindi nasunod ang pagpapatupad ng physical distancing ng kapulisan, naging mabilis ang pagbaybay ng andas kumpara sa mga nakalipas na taon. Samantala, ilan sa mga aberyang nagpabagal sa daloy ng prosesyon ay ang pagkaputol ng lubid at ang mga kabataan at ilang debotong nagpupumilit na makaakyat ng andas habang ang ilan dito ay nagawa ng sumalambitin sa krus ng Nazareno, makaakyat lamang sa andas. Medyo maganda kaya lang di rin sumunod yung mga deboto na wag na pong sumampa para mapagbilis po ang lakad ng prosesyon. Talagang mga sabik po sila, hindi mapipigilan kahit anong gawin ng mga Youth Central, Balangay. Hindi talaga magagawang masawata yung umakyat. Yun po talaga. Pero okay naman po, mas mabilis. Mas mabilis kumpara yung mga nakaraan. Ganap na alas 9:00 ng umaga ay kasalukuyang binabaybay ng andas ng Nazareno ang may kahabaan ng Palangka Street dito sa May Quiapo, Maynila. Sa kabilang dako, kanya-kanyang diskarte at pwesto ang mga tao, masaksihan lamang ang andas ng puon. Nariyan ang mga taong naghihintay sa may tulay, ang iba'y nagsisiakyatan pa sa mga bubong o kung saan mang matataas na lugar na pwede nilang matuntungan. Buhat ng hindi mahulugang pagdagsa ng tao, kaakibat din ito ang mga debotong naiipit, nasusugatan at nahihimatay. Yung pagdating ng yung karwahe, saka nagdagsaan yung mga tao. Hindi din kami makausog doon kasi wala nang labasan. Yung iba nga sumampa na. Kami, wala, naipit na talaga kami kasi lahat ng napunta sa amin . Samantala, ilan sa mga ito ay binabalutan ng thermal blanket upang maibalik sa normal ang temperatura ng kanilang katawan. Buhat ng siksikan at aksidenteng pagkakaipit mula sa agos ng mga deboto sa prosesyon, marami sa mga kabataan, partikular na ang mga nagtatangkang umakyat ng andas o di kaya naman ay humawak sa lubid ay kinakapos ng hininga. Dahil dito, buong puwersang nakaantabay ang iba't ibang grupo ng volunteers ng rescue at emergency team, gayon din ang pulisya para masiguro ang seguridad at kaligtasan ng mga tao sa lugar. Sa kabila ng peligrong maaaring suungin sa prosesyon ng itim na Nazareno, patuloy pa rin ang mga deboto sa kanilang pananampalataya at debosyon sa pagsama sa traslasyon. Mula rito sa Quiapo, Maynila, Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kaugnay pang balita, maaaring asahan na sa susunod na pagdiriwang ng kapistahan ng itim na Nazareno ay maging pambansang pagdiriwang na ito. Atin itong kumpirmahin sa ulat ni Francis Riodique.
Posibleng ideklara sa taong 2025 na maging pambansang kapistahan o national feast ang pagdiriwang ng traslasyon. Ito ang kinumpirma ni Quiapo Church Rector Father June Sescon sa kanyang pahayag sa Quirino Grandstand sa Maynila. Aniya naghihintay na lamang ang simbahan na maaprubahan ang kanilang hiling ng Vatican na sa susunod na taon ay may turing na itong national feast in honor of the Black Nazarene. Nasa hukom na umano ito ng mga obispo at ni Pope Francis. Matatanda ang inaprubahan ng mungkahing ito ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP noong 126th plenary nito. Dagdag pa rito, inaprubahan ng CBCP ang petisyon na gawing national shrine ang Quiapo Church. Formal itong idedeklara sa ika-29 ng Enero ngayong taon. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa mga nais magparehistro, ilulunsad ang Register Anywhere program sa muling pagbubukas ng voter registration sa darating na ika-12 ng Pebrero hanggang ika-30 ng Setyembre. Ito ay ayon sa COMELEC kung saan tatanggap ng mga aplikasyon sa lahat ng mga itatalagang registration sites sa mga mall, universidad, ahensya ng gobyerno, kabiserang lungsod at bayan at mga highly urbanized na lungsod. Anila para sa mga aplikante, hindi na umano sila tatanggap ng company ID bilang valid identification document. Epektibo ang Register Anywhere program hanggang ika-31 ng Agosto. Sa ibang panig ng mundo, muling nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC sa mga overseas Filipinos na magparehistro para sa 2025 midterm elections. Magtatagal ang pagpaparehistro ng hanggang ika-30 ng Setyembre. Sa mga OFWs na nais maging botante, dalhin lamang ang valid Philippine passport sa pinakamalapit na Philippine Embassy or Consulate General o mga designated registration centers sa Pilipinas. Maaari ring tumungo sa COMELEC website para sa impormasyong ukol sa overseas voting. Sa ibang usapin, magiging digitalized na ang mga transaksyon sa pagbabayad ng buwis. Ito ay matapos lagdaan ng batas na magtatakda ng pagiging moderno ng mga proseso. Francis Riudique para sa balita. Hindi na kailangang maghintay, mag-fill up at pumila sa mga tanggapan ng Bureau of Internal Revenue o BIR para magbayad ng buwis. Ito ay matapos lagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang Ease of Paying Taxes Act o Republic Act No. 11976. Aamyendahan ng batas na ito ang ilang seksyon ng National Internal Revenue Code of 1997 dahil sa pagbabago ng sistema ng pagbabayad kung saan magiging digitalized na ito. Ayon sa Pangulo, sinusuportahan ng nasabing batas ang 8-point socio-economic agenda ng administrasyon sa pamamagitan ng pangungulekta ng mas maraming buwis. Ang batas na ito ay kasama sa mga priority bills ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address noong 2022 at 2023. Hindi ito ang unang beses na pagmo-modernize ng BIR. Matatanda ang noong Nobyembre nakaraang taon ay inilunsad ang Digital Tin ID. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Viral na balita, sandamakmak na isdang tamban ang gumulat sa mga residente sa baybayin ng Barangay Maasim sa Sarangani. Tila alo ng mga tamban na ito sa sobrang dami, kaya naman kanya-kanyang diskarte ang mga residente sa paghuli ng mga isda. Paniniwala ng mga tao rito, isa umano itong magandang senyales dahil swerte ito. Ayon naman sa eksperto, ang ganitong mga pangyayari ay maaaring sanhi ng pagbabago ng alon o di kaya naman ng temperatura. Biyaya o babala. Matapos ang sandamakmak na isdang tamban na tumambad sa mga residente sa baybayin ng Barangay Maasim sa Sarangani, niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang pampang ng Sarangani Island sa Davao Occidental. May lalim na 76 na kilometro ang naturang lindol na naganap ngayong araw alas 4:48 ng madaling araw. Bagamat malayo sa pampang, posible pa rin ang aftershocks kung saan tectonic umano ang pinugmulan ng lindol. Ligtas naman ang bansa sa anumang banta ng tsunami.
Susunod sa News Sports. Indonesian President Widodo bukas sa muling pagrepaso sa kaso ni Mary Jane Veloso. LTFRB nilinaw ang issue sa 30 pesos hanggang 40 pesos na pasahe sa PUV-MP. Demolisyon ng mga kabahayan sa 2 barangay sa Santa Ana, Manila, ikinabahala ng mga residente. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Alas 8 ng gabi nang makarating si Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas para sa kanyang 3-day state visit. Ang state visit na ito ay naglalayong mas paigtingin ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Indonesia. At ngayong unang araw ay nagkaroon na ng bilateral meeting kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Parte rin nito ang isang pagpirma sa Memorandum of Understanding ng dalawang bansa sa sektor ng enerhiya. Kaugnay pang ulat kasabay ng pagpapaigting ng relasyon ng Indonesia at Pilipinas, nagpahayag si Indonesian President Joko Widodo na bukas ito upang muling repasuhin ang kaso ni Mary Jane Veloso. Francis Riodique para sa balita. Matatandaang noong 2010 ay nahaharap sa parusang kamatayan si Mary Jane Veloso matapos makumpiskahan ng mahigit 2 kilo ng heroin sa Indonesia. Depensa ni Veloso ay hindi sa kanya ang nasabing ipinagbabawal na droga at pinadala lamang ito ng kanyang recruiter. Sa pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas para sa kanyang 3-day state visit, muling napag-usapan ang issue kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, bukas ito upang muling suriin ang kasong kinasangkutan ni Veloso. Aniya, hinihintay na lamang ng Indonesian government ang desisyon sa inihain ni Veloso dito sa korte sa Pilipinas. Nakatakda na sanang parusahan ng kamatayan si Veloso noong 2015, ngunit hindi ito natuloy. Ito'y matapos mabigyan ng pagkakataon na maging saksi sa human trafficking case na sinampa sa kanyang recruiter. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Para sa mga biyahero, aasahan na ang dagdag pisong halaga sa toll rates ng Muntinlupa-Cavite Expressway o MCX sa susunod na buwan. Ito ay matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board ang dagdag singil na piso na nauna ng bigong maipatupad dahil sa kakulangan ng pagsusumite. Target maipatupad ito sa katapusan ng Enero o sa unang linggo ng Pebrero. Sa ibang anggulo naman, iwas traffic buildup, ito ang hinahangad ng Toll Regulatory Board o TRB sa ninanais nitong pagpapatupad ng cashless na transactions sa mga toll gates sa lahat ng expressway sa Luzon. Nagsimula ng isagawa ng TRB ang dry runs ng interoperability ng umiiral na Radio Frequency Identification o RFID. Sa pamamagitan nito, wala ng toll booth na mag-entertain ng cash transactions para sa mga dumaraang sasakyan. Isinasapinal na ang automatic charging ng RFID monitors sa lahat ng toll gates na layong maipatupad sa darating na Hunyo o Hulyo ngayong taon. Samantala, nasa higit 2.6 milyong kilo ng basura ang nakolekta matapos mailunsad ang kalinisan sa Bagong Pilipinas program ng Administrasyong Marcos kamakailan. Mula ito sa 9,189 na barangay sa bansa. Matatandaang kaugnay nito ang paghikayat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga bagong halal ng barangay at sangguniang kabataan na pamunuan ang nationwide cleanup ng nagdaang BSKE.
Balitang lokal, nabahala ang mga residente sa dalawang barangay sa Santa Ana, Manila matapos malaman na ide-demolish ang kanilang mga bahay. Ngunit nang hinga ng kaukulang dokumento ay wala umano itong maipakita. Francis Rio Dique para sa balita. Madaling araw pa lamang kahapon ika-10 ng Enero ay nabalot na ng pangamba ang mga residenteng ito sa isang Facebook Live. Bago, 2 truck. Oo, lalaki. Puro naka-green. Ang inilalarawan sa video ay ang mga truck na ito na ayon sa mga residente ay pabalik-balik na dumaraan sa kanilang kalsada. Ang dami nga. Ayun po, ang dami. Ito pala ay dahil kahapon umano ang nakatakdang araw ng demolisyon ng mga bahay rito na ayon sa mga residente ay iligal. Sinasabi ng city engineers na talo daw kami. Sabi ko, hindi ko kami pwede matalo dahil meron kaming expropriation case. Hindi tulad ng ibang Pilipino na masaya sanang sasalubong sa Pasko noong nakaraang taon, nabahala ang mga residente dito sa Barangay 877 at 878 sa Santa Ana, Manila. Ito'y matapos makita ang nakapaskil na ito na nagsasabing ide-demolish na ang mga kabahayan rito. Ngunit nang hinga ng dokumento ay wala itong maipakita. Kaya simula December 11 hanggang ngayon ay ramdam namin ang takot at bagabag at pagharas mga api na hindi dapat na ilapat sa mga tao dito. Imbes na nasa trabaho at klase ang mga residente, ipinagpaliban muna nila ito sa pangambang mawalan sila ng kanilang bahay. Ang nasabing area na ide-demolish ay tinatayang 7,000 square meters ang lawak na mahigit 250 pamilya ang maaapektuhan. Ayon sa mga residente, noon pang 1990s nang magsimula ang isyong ito. Matagal na umiikot at ng kasong to hanggang sa nabigyan kami ng city ordinance na kami ang beneficiary noong March 13, 2001. Narito ang ipinakitang dokumento ng mga residente na City Ordinance na siyang nagtatakda na ipinagkaloob sa kanila ang lupa. Dagdag pa rito, lumapit umano sila kay dating Mayor at Pangulong Erep Estrada noong 2014. At natulungan naman niya kami, nagbigay siya ng 12 million sa aming asosasyon hanggang sa nagfile ang Mayor Estrada ng eminent domain para sa aming City Ordinance at sa mga beneficiaries dito sa aming barangay. Kung may hawak silang dokumento, ba't di kami papayag? Basta sinabi, gigibay kami itong January 10 and 11. Wala naman silang order for demolition. Ba't kami susunod? Kung meron, susunod kami. Panawagan ng mga residente, handa naman silang makiisa at makipagdialogo, ngunit nais nila ang legal at makatarungang proseso kaakibat ang pagsasaalang-alang sa kanilang kalagayan. Sa kasalukuyan ay nakikipag-ugnayan na tayo sa Manila LGU para sa kanilang pahayag ukol rito. Francis Rio Dique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ay binigyang linaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang katotohanan ang mga kumakalat na issue ukol sa 30 piso hanggang 40 pisong halaga ng pamasahe. Yan ang atin pang alamin sa ulat ni Daniza Lopez. Sa isinagawang pagpupulong ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay tinalakay ang ilang mga issue na kumakalat sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito'y pinangunahan ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III, Technical Division Head Mr. Joel Bolano at Chairman of the Transportation Cooperative Andy Ortega. Ayon sa LTFRB, ang pagtatalaga sa presyo ng pamasahe ay nakabase sa halaga ng gasolina at ruta ng biyahe, kung kaya't walang katotohanan ang mga kumakalat na 30 piso hanggang 40 pisong halaga ng magiging pamasahe sa modern PUVs. Dagdag pa nito, hindi dahilan ang kalidad ng jeepney units para magtaas ng pamasahe.
Matatandaang inihayag ng LTFRB na nasa desisyon ng mga operators at kooperatiba ang pagpili sa modern units o models ng kanilang kukuhain para sa programang PUVMP. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Balitang sports, 8 araw na lang at sasabak na ang mga pambato ng Pilipinas mula sa Strong Group Athletics para sa ika-33 Dubai International Basketball Championship. Dahil dito ay tuloy-tuloy na rin ang ensayo at paghahandang ginagawa ng koponan para sa nalalapit na kompetisyon. Ayon sa head coach nila na si Charles Chu, maganda ang roster ng kanilang team ngayong taon. Kabilang na ang set ng 4 na imports na sina Andre Blatch, Dwight Howard, Andre Robertson at Mackenzie Moore. Ang kompetisyon ay nakatakdang ganapin sa ika-19 ng Enero hanggang ika-28 ng buwan sa United Arab Emirates, Dubai. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayong linggo. Sa ulo ng mga balita, Traslasyon 2024, muling dinagsa ng libu-libong deboto ng itim na Nazareno. Register Anywhere program ikakasa sa voter registration sa Pebrero. Pagbabayad ng buwis, nakatakda ng maging digitalized. Indonesian President Widodo nakarating na sa Pilipinas para sa 3-day state visit. Cashless transactions sa toll gates ipatutupad sa Hulyo. Pilipinas, patuloy ang paghahanda para sa Dubai International Basketball Championship. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Pulse. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Pulse.